Genesis Kapitulo 25. At si Abraham ay nag-asawa ng iba, at ang pangalan ay Seturah. At naging anak nito sa kanya si Zimram at si Joksan, at si Medan, at si Midiam, at si Ishbak, at si Sua. At naging anak ni Joksan si Siba at si Dedan. At ang mga anak na lalaki ni Dedan, ay si Asurim at si Letusim, at si Lumim. At ang mga anak ni Midian, si Epha at si Epher, at si Enek, at si Abida, at si Elda. Lahat ng ito ay mga anak ni Seturah. At ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang tinatangkilik kay Isaac. Datapwat ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham, ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob, at samantalang nabubuhay pa siya ay mga inilayo niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan sa lupaing silanganan. At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay na ikinabuhay ni Abraham, 175 taon. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon, at nalakip sa kanyang bayan. At inilibing siya ni Isaac at ni Ismael na kanyang mga anak sa yungib ng Macpela, sa parang ni Ephron, na anak ni Zohar na Hetheo, na nasa tapat ng Mamre. Sa parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Heth, doon inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa. At nangyari, pagkamatay ni Abraham, na pinagpala ng Diyos si Isaac na kanyang anak, at si Isaac ay nanahan sa tabi ng Bir Lahai-roi. Ang mga ito nga ang salit-saling lahi ni Ismael, anak ni Abraham, na naging anak kay Abraham ni Agar na taga-Ehipto, na alila ni Sarah. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael, ayon sa kani-kanyang lahi. Ang panganay ni Ismael ay si Nabayoth, at si Cedar, at si Adbil, at si Mibsam, at si Misma, at si Duma, at si Masa, at si Hadad, at si Tema, si Jetcher, si Naphis, at si Sidama. Ito ang mga anak ni Ismael, at ito ang kani-kanyang pangalan, ayon sa kani-kanyang nayon, at ayon sa kani-kanyang hantungan, 12 pangulo ayon sa kanilang bansa. At ito ang mga naging taon ng buhay ni Ismael, 137 taon, at nalagot ang hininga at namatay, at siya'y nalakip sa kanyang bayan. At nagsisitahan sila mula sa Havilah hanggang sa Shur, na natatapat sa Ehipto, kung patutungo sa Assyria, siya'y tumahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At ito ang mga salit-saling lahi ni Isaac, na anak ni Abraham, naging anak ni Abraham si Isaac. At si Isaac ay may 40 taon, nang siya'y mag-asawa kay Rebecca, na anak ni Bethuel na taga-Syria sa Padan Aram, kapatid na babae ni Laban na taga-Syria. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa, sapagkat baog, at nadalanginan niya ang Panginoon, at si Rebecca na kanyang asawa ay nagal-ihi. At nagbubuno ang mga bata sa loob niya, at kanyang sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At siya'y yumaong nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Esau. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau, at ipinangalan sa kanya ay Jacob, at si Isaac ay may 60 taon na, nang sila'y ipanganak ni Rebecca. At nagsilaki ang mga bata, at si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik, na tumatahan sa mga tolda. Minamahal nga ni Isaac si Esau, sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan, at minamahal ni Rebecca si Jacob. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau. Nagaling sa parang, at siya'y nanglalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo na pakanin mo ako niyaong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot, kaya't tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito,
Ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas, at siya'y kumain, at uminom, at bumangon at yumaon, gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Genesis Kapitulo 26. At nagkagutom sa lupain, bukod sa unang pagkakagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. At naparoon si Isaac kay Abimelech, na hari ng mga Filisteo sa Gerar. At napakita ang Panginoon sa kanya, at nagsabi, huwag kang bumaba sa Ehipto, matira ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Matira ka sa lupaing ito, at ako'y sa iyo, at ikaw ay aking pagpapalain, sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito, at pagtitibayin ko ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. At aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. At tumahan si Isaac sa Gerar. At tinanong siya ng mga taong taga-ron tungkol sa kanyang asawa, at sinabi niya, siya'y aking kapatid, sapagkat natakot na sabihin, siya'y aking asawa, baka ako'y patayin, aniya, ng mga taong taga rito, dahil kay Rebecca, dahil sa siya'y may magandang anyo. At nangyari nang siya'y naroong mahabang panahon, na dumungaw si Abimelech, na hari ng mga Filisteo sa isang durungawan, at tumingin, at narito't si Isaac ay nakikipaglaro kay Rebecca na kanyang asawa. At tinawag ni Abimelech si Isaac, at sa kanya'y sinabi, narito, tunay na siya'y iyong asawa, at bakit sinabi mo, siya'y aking kapatid? At sumagot sa kanya si Isaac, sapagkat sinabi ko, baka ako'y mamatay dahil sa kanya. At sinabi ni Abimelech, ano itong ginawa mo sa amin? Hindi malayong ang Sinoman sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa, at sa gayon ay pinapagkasala mo kami. At ibinili ni Abimelech sa buong bayan, na sinabi, ang gumalaw sa lalaking ito o sa kanyang asawa ay tunay na papatayin. At si Isaac ay naghasik sa lupaing yaon, at umani siya ng taong yaon, ng tig-100 at pinagpala siya ng Panginoon. At naging dakila ang lalaki at lalo't lalong naging dakila hanggang sa naging totoong dakila. At siya'y may tinatangkilik na mga kawan, at mga tinatangkilik na mga bakahan, at malaking sangbahayan, at kinainggitan siya ng mga Filisteo. Lahat ng mga balon ngang hinukay ng mga bataan ng kanyang ama, ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, ay pinagtabunan ng mga Filisteo, na mga pinuno ng lupa. At sinabi ni Abimelech kay Isaac, humiwalay ka sa amin, sapagkat ikaw ay makapupong matibay kaysa amin. At umalis si Isaac doon, at humantong sa libis ng Gerar, at tumahan doon. At muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, sapagkat pinagtabunan ng mga Filisteo, pagkamatay ni Abraham, at kanyang mga pinanganlan ng ayon sa mga pangalang inilagay ng kanyang ama. At hamukay sa libis ang mga bataan ni Isaac, at nangakasumpong doon ng isang balon ng tubig na bumubukal. At nakipagtalo ang mga pastor ni Gerar sa mga pastor ni Isaac, na sinasabi, amin ang tubig, at kanyang tinawag ang pangalan ng balon, na Isek, sapagkat ipinakipagkaalit sa kanya. At sila'y hamukay ng ibang balon, at kanilang pinagtalunan din, at kanyang tinawag ang pangalan na Sitna. At bumunot siya roon, at hamukay ng ibang balon, at hindi nila pinagtalunan, at kanyang tinawag ang pangalan na Rehoboth, at kanyang sinabi, sapagkat ngayoy binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan, at lalagaw tayo sa lupain. At mula roon ay umahan siya sa Beersheba. At napakita sa kanya ang Panginoon ng gabiring yaon, at nagsabi, ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, at ikaw ay aking pagpapalain, at aking pararamihin ang iyong binhi, alang-alang kay Abraham na aking lingkod.
At si Isaac ay nagtayo roon ng isang dambana, at kanyang sinambitla ang pangalan ng Panginoon, at itinindig niya roon ang kanyang tolda, at hamukay roon ang mga bataan ni Isaac ng isang balon. Nang magkagayoy si Abimelech ay naparoon sa kanya mula sa Gerar, at si Ahuzat na kanyang kaibigan, at si Fikol na kapitan ng kanyang hukbo. At sinabi sa kanila ni Isaac, "Bakit kayo naparirito sa akin, hanggang kayo'y nangapopot sa akin at pinalayas ninyo ako sa inyo?" At sinabi nila, "Malinaw na aming nakita, na ang Panginoon ay sumasa iyo, at aming sinabi, magkaroon ng pagsusumpaan tayo, kami at ikaw at makipagtipan kami sa iyo. Na hindi ka gagawa sa amin ng masama, gaya naman namin na hindi ka namin ginalaw, at wala kaming ginawa sa iyong di mabuti, at pinayaon ka naming payapa, ikaw ngayon ang pinagpala ng Panginoon." At pinaghandaan niya sila, at sila'y nagkainan at nag-inuman. At sila'y gumising ng madaling araw, at sila'y nagpanumpaan, at sila'y pinagpalong ni Isaac, at nagsialis na payapa sa kanya. At nangyari, ng araw ding yaon, na nagsidating ang mga bataan ni Isaac, at siya'y binalitaan tungkol sa balon nilang hinukay, at sinabi sa kanya, "Nakasumpong kami ng tubig." At tinawag niyang Siba, kaya't ang pangalan ng bayang yaon ay Beersheba hanggang ngayon. At nang si Esau ay may 40 taon ay nagasawa kay Judith, na anak ni Biri na Heteo, at kay Basmat na anak ni Elon na Heteo. At sila'y nakasama ng loob kay Isaac at kay Rebekah.